sa screen, okay? Okay. Sige, diretso tayo. Ang unang Nakikita kita. Okay, ang pag-usapan natin po ay itong kung dumado muna magbati muna ako. Good morning. Tapos Syukran. Tapos kay Jess Pontillas, mas magaling magpaliwanag sa iyo si si Ascona, maliwanag magpaliwanag. 'Yun gayahin nyo. Mhm. Okay, let us do our best. Okay? So anyway, ang bago tayo mag-umpisa, ipakita ko muna sa screen yung i-discuss natin na sinulat na statement ng PhilConsa. Ay, yung PhilConsa ay Philippine Constitution Association. So sila Mhm. po ay nag nagsasabi, babasahin ko na lang kasi ipag-screen ko to mawala ka sa screen. Basahin ko na lang. Official statement of the Philippine Constitution Association, PhilConsa, on the Supreme Court ruling in Sara C. Duterte case, dismissing or declaring uh, as null and void the impeachment complaint filed against Sara Duterte. So ito yung statement nila dated July 30. The Philippine Constitution Association expresses its serious concern over the Supreme Court's ruling in GR number 278353, which nullified the impeachment proceedings initiated by the House of Representatives against Vice President Sara Z. Duterte. With due respect to the Honorable Court, we believe the decision overreaches constitutional boundaries, disrupts the separations of power, and weakens Congress' exclusive authority to hold impeachable officers accountable. The facts cannot be ignored. Between December 2024 and February 2025, four impeachment complaints were filed against Vice President Duterte. The first three complaints, though officially docketed, were never pursued. They were neither found sufficient in form and substance nor referred for committee hearings. On February 5, 2025, a fourth complaint, this time endorsed by 215 members of the House, more than required the one-third, was transmitted as articles of impeachment to the Senate in full accordance with the Constitution. Yet, on July 25, 2025, the Supreme Court ruled that the fourth complaint was barred under the one-year rule in Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution on the theory that the filing of earlier complaints, even if not acted upon, already initiated the impeachment process. The interpretation is constitutionally flawed. Phil Kunsa respectfully but firmly disagrees with this interpretation. The one-year bar rule was designed to prevent harassment through repeated impeachment proceedings, not to protect impeachable officers from ever facing trial by allowing them to take cover behind mere filings. As the court itself held in Francisco versus House of Representatives, impeachment is only deemed initiated after the complaint is found sufficient in form and substance and referred to the Committee on Justice. The earlier complaints never reached that stage. To treat them as having initiated proceedings defies both logic and constitutional intent. This ruling invites dangerous abuse. It opens the door for impeachable officials or their allies to deliberately file weak or premature complaints to consume the one-year window and block any real effort at accountability. This is not a safeguard against harassment. It is a blueprint for evasion. So next is judicial restraint versus judicial activism. This case called for judicial restraint, not judicial activism. The Constitution gave the House of Representatives the sole power to initiate impeachment and the Senate the sole power to try and decide it. These are textual, exclusive powers, and the judiciary's role in such matters should be limited to clear, grave abuses that nullify constitutional norms. Instead, the court stepped into the heart of a political process already underway, substituting its own judgment for that of a constitutional majority of the House. It interpreted the one-year bar so broadly that it now disables the very mechanism of impeachment in all but the rarest cases. This ruling, though perhaps well-intentioned, is a clear instance of judicial activism. It turns the judiciary from a neutral guardian of the Constitution
into an arbiter of congressional timing and internal process, matters the Constitution never assigned to the courts. Judicial activism, if unchecked, becomes judicial supremacy, and that supremacy can over time paralyze the political departments that the people themselves empowered. Doctrine of operative fact. We also wish to underscore that even assuming for the sake of argument that the Supreme Court's ruling on the one-year ban were to be upheld, the doctrine of operative fact should have applied. This principle recognizes the legal effects of acts done in good faith under a law or process later declared unconstitutional in order to avoid injustice and institutional disruption. In this case, the House initiated the impeachment complaint with more than one-third support. The Senate convened as an impeachment court and the vice president was served with summons. She filed a formal answer. All these were done in good faith based on a long-standing jurisprudence and the clear text of the Constitution. To declare all those acts null and void after the process had matured to the point of trial is not only legally harsh, it is institutionally destabilizing. The doctrine exists precisely to prevent this outcome. Due process is not incompatible with the doctrine. Some argue that applying the doctrine of operative fact would violate the due process rights of the impeached official. Phil Kunsa respectfully disagrees. The doctrine of operative fact does not override due process. Rather, it assumes that the process leading up to the act in question was carried out in accordance with law and fairness. If there had been clear violations of due process, such as denying notice or the right to respond, then the impeachment could be questioned on that basis. But this is not what happened here. The vice president was served with process. She responded. She was given the opportunity to defend herself. Congress and the Senate acted with their constitutional powers. Due process was not violated, it was respected. Thus, invoking the doctrine of operative fact here is not a threat to due process, it is a defense of institutional integrity. It preserves the lawful actions of Congress and the Senate made in good faith and under the presumption of regularity. A call for constitutional fidelity. Philconsa thus makes the following respectful but resolute appeal. We call on the Supreme Court to revisit its decision and to interpret the one-year bar rule consistently with its own prior rulings and the original intent of the framers. We urge the Senate as the impeachment court to assert its institutional mandate and proceed with the impeachment trial as constitutionally required. And we remind all constitutional actors, legislators, jurists, and public officials alike that accountability must not be undermined by technicality or judicial overreach. We defend the rule of law, not merely through doctrine but through balance, by respecting the limits of its branch and by remembering that the Constitution demands action, not evasion. Let no court, no officer, and no institution stand in the way of constitutional duty. Impeachment is not harassment. It is accountability, and accountability is the cornerstone of the republic. So ang nagpalabas na nag-state dito ay si Chief Justice Renato Espono, retired, siya yung chairman. Pero ang hindi sinabi dito ay na yung president ng PhilConsa ay si Ferdinand Martin Romualdez. Ayan yan. So nabasa. Anyway, mahaba yon. Isa-isay natin. Pero bago natin isa-isay na analysis hanggat saan tayo umabot, nais ko muna ilatag ang mga nangyari. These are the facts. December 2, 2024, nagsampa yung grupo nila ni Leila de Lima. Mamayang liberal at akbayan, at ito po'y inendorso ni Party List Representative Percival Asendanya. Tapos December 4, 2024, ang nagsampa naman ang grupo naman ng Makabayan Congressmen. At ang mga complainant dito sila ni Attorney Nery Colmenares, si Teddy Casino at maraming pang iba. At 3 congressmen ng Makabayan ang nag-endorse. Ito po sila ay si dating Congressman Franz Castro, si dating Congresswoman Arlene Brosas, at dating Congressman Raul Daniel Manuel. Tapos may pangatlong reklamo pa na sinampa noong December 19, 2024. At ito ay sinampa na nila ni
Congressman Gabriel Bordado ng Naga City. At yung kasama niya yung Aambis Uwa. Nakalimutan kong pangalan ng congressman ng party list ng Aambis Uwa. So nevertheless, yan yung tatlo na reklamo na sinampa. So from December 2 until it came directly to January 13, ay nag-privilege speech po si Raul Manuel Daniel. Ang kanyang concern, ni-raise niya, nag-privilege speech siya, ang purpose niya, aksyonan yung sinampa na impeachment complaints noong December 2, December 4, December 19. So yung panawagan sa privilege speech ni Daniel Manuel, while mayroong diskusyon ang Kongreso, ay hindi nila pinaakyat na isasama sa order of business. So by the way, yung tatlong reklamo ay properly verified. Sa ang proper verification po, ang nakalagay po doon, pareho silang tatlo. Nakalagay na yung pumirma ng reklamo ay nagsasabi sa sinumpang salaysay nila na ang mga reklamo nila ay nabasa nila ng buo. Number 2, intindihan lang ng buong buo yung kanilang binasa. Number 3, nasa personal nilang alam yung mga aligasyon na nakasulat sa impeachment complaint. Number 4, at yung ibang bagay na hindi nila personal na alam ay hango naman sa authentic na pinagmulan ng mga records. So yan ang ibig sabihin, pag binalik natin ay nakakomply siya sa Article 11, Section 3, Paragraph 2. So, kung alam niyan, babasahin ko ngayon yung Article 11, Section 3, Paragraph 2. So, ito sa Article 11, Section 3, Paragraph 2, sinasabi, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member of the House of Representatives, which complaint shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. Utos po yan. Yan pong utos ng Constitution natin na dapat sundin. Okay? So ngayon, sa unang tingin pa lamang, alam naman nila yan kung beripikado o hindi. Ang requirement lamang ng Constitution ay verified. So kung verified, automatic wala na sinasabi na tingnan ang substance. So dalawang bagay naman kasi ang verification ay tinatag natin na form. So kung sa form, nakapasa na sa form, ang sa substance naman, yun yung aligasyon ng bawat article at may aligasyon ng paano nangyari ang mga akusasyon na nilalakip doon sa bawat article at may kasamang ebidensya. So, yan ang nakikita doon. Lahat naman po yun meron. Hindi lang dyan nakikita kung talagang mga totoo ba o hindi yung mga sinasabi. Nevertheless, yung sinasabi na sufficient informed ay yung verified siya at yung complainant ay totoong tao, may ID sila pinakita, hindi invento. At patungkol naman po sa substance, basta may sinabi sila na articles of impeachment, may kinarga sila kung paano kinumit ang mga bawat kasalanan sa grounds na binanggit sa article of impeachment, at may kinabit silang ebidensya, sufficient in substance na rin yun. Ikaw, anong mga kwan mo? Anong matingin mo, attorney? Oo. Hindi naman nakasaad doon sa Constitution na kailangan tingnan pa yung forms and substance ng Kongreso. Okay, Once na na-file yun and verified, tatakbo na. notaryado, sinumpaan nila, that completes the complaint. Tatakbo na ngayon ang 10 session days. Tatakbo na ngayon base sa utos nung Section 3, Paragraph 2 ng Constitution, ng Article 11. May dugtong pa yung utos. Pagkatapos ng 10 days na session days, na sa loob, ibig sabihin, sa unang araw ng 10 session days, ay pwedeng lagyan kagad, i-agenda kagad, yung pinaka-agenda sa order of business. Pwedeng second day, pwedeng third day,
pwedeng last day sa 10th session day i-agenda para masama sa order of business na pag-uusapan ng plenaryo na House of Representatives. At kung makalendaryo na, ibig sabihin, kung makalendaryo sa first day, ay sa loob ng 3 session day, ay dapat ma-refer na sa proper committee. Ang exact wordings ng Section 3, Paragraph 2 ay proper committee. Hindi siya archive, hindi siya hindi siya Committee on Justice, basta proper committee. Ibig sabihin, yung Constitution ay nag-contemplate din na possibility na aside from Committee on Justice, there could be other committees. Tama ba? Tama yun, pero ang tinutukoy diyan base sa rules ng Congress ay yung proper committee na yan pertains to the Committee on Justice. Tama. Yan nakalagay sa rules of procedure nila. Ngayon, gusto ko lang din i-point out, at least sabay-sabay natin discuss. Pag binasa po ninyo ang rules of procedure ng House of Representatives impeachment, ay ganito po nakalagay, attorney. Ang pagbibilang ng 10 araw ay magsimula sa araw kung kailan natanggap ng speaker ang reklamo na galing sa pagsampa, isampa doon sa Secretary General, at ang Secretary General ay immediately i-endorse sa i-endorse ang correct term nila. I-endorse muna sa Office of the Secretary, sa Speaker. Pagtapos, pag matanggap ng Speaker, saka pa lang sila magsisimula ng bilang ng 10 araw. Which is, actually, para i-refer, para isama doon sa order of business. Yan pero pag tiningnan mo, that is totally against the order of Section 3, Paragraph 2. Kasi sa Section 3, Paragraph 2, ang utos ay ang pagbilang ng 10 araw ay magsimula doon sa araw ng pagtanggap ng reklamo. So ngayon, ang sasagot nila sa comment nila, pina-comment sila ng Supreme Court sa petition for certiorari ni Sara Duterte at saka no Mindanao lawyers. Ang comment ng House of Representatives ay kahasang sinabi nila na yung kanilang rules ay nagsimula ang pagbibilang ng 10 mula sa araw na natanggap ng speaker. At nagpaliwanag sila at iyon ay naglagay sila ng intermediate step para ang purpose nila ay kung ano man ang purpose nila para maayos ang takbo. So, ngayon matandaan mo, ang kasunod nangyari diyan ay pinapaliwanag sila ng Supreme Court. Number 1 na pagpapaliwanag, ano ang status ng 3 impeachment complaint na naunang sinampa? Yan ang unang tanong. Pangalawang tanong, may kapangyarihan ba ang Secretary General na hindi magdesisyon kung kailan niya gusto ibigay, i-submit sa order of business? Yan ang kasunod na sa madaling sabi, may discretion ba? Yan. So ngayon, pangatlong tanong, may kapangyarihan ba ang Secretary General na magdesisyon kung ayaw niya ibigay? So dalawang tanong, may kapangyarihan kung kailan ibibigay at kung may kapangyarihan ba na ayaw niya ibigay. Yan. So yan mga tanong na yon, ang sagot ng House of Representatives sa pamamagitan ng bagong Solicitor General na si Darlene Berberabi ay sabi nila nasasama doon sa kanilang internal rules dyan, kaya with your respect Supreme Court, hindi kami sasagot, internal matters na namin yan. Ibig sabihin, paiwas. Paiwas, may tinatago. Ang sagot nila naman sa tanong, ano ang status ng 3 reklamo na nauna, impeachment complaint? Ang sagot nila, hindi status. Kundi sinabi nila that the 3 impeachment complaint were included in the order of business. Ang layo ng nagsagot. Ibig sabihin, pag hearing, pag trial sa korte, pag cross-exam ka o nagtatanong ka sa testigo, i-object agad ng karabang abogado mo. Objection, unresponsive,
Hindi Isa sinasagot pang ang tanong tanong. diyan, Oo. Katoto. Isa Oo. pang tanong diyan, Katoto. Kailan yun yung sinasabi nilang naisama sa order of business? Yan ang Yung problema. tatlo, ha? Yan ang, Yung tatlo. yan ang problema nila, hindi na sinagot kung kailan. Mhm. Okay, so Kaya nga. may pang-apat na tanong na sinasabi, ano ang petsa ng bawat isa sa tatlong impeachment complaint? Yan ang tanong sa kanila. Alam mo paano nila sinagot? Sinagot nila na the first complaint was endorsed by Percy Sindanya on December 2. Ang tinatanong, ang petsa ng complaint, hindi yung petsa kung kailan na-endorse. Ang sagot din sa pangalawang complaint, the second complaint was endorsed by the three Makabayan congressmen. And the third complaint was Mhm. endorsed by Congressman Gabriel Bordado and Congressman of Owa Aambis party list. Ibig sabihin, malayo na naman sa tanong ang sagot nila. So, next, ang kasunod naman na tanong doon ay, kung maalala ko lang, sandali nilista ko na ang tanong kanina. Dalang. Ito, i-kuha mo muna sa AI, questions posed by Supreme Court. Binasa ba yan ng mga congressman Hindi, sa huling mga tanong yan. sa huli? Okay. So, number 3, binigyan ba ng access sa evidence? Dito, ang enumeration ng AI dito is the first three questions refers to the statuses of the three impeachment complaints, where the initial impeachment complaints filed in December 2024 considered initiated and terminated before the fourth was filed. Parang ganun ang tanong nila. Ganun ang hinahanap ng Supreme Court. Anyway, ay kung maalala ko lang, importante lang, sasabihin ko na lang. Ang kasunod na tanong ay ganito. Did you give the respondent, Sara Duterte, an opportunity to defend himself on the evidence and on the articles? Yan ang tanong. Hindi nila sinagot yan. Ang sagot nila, plainly sinagot nila na hindi na kailangan. Kasi magkakaroon naman ng due process compliance pag nag-trial na sa Senate. So, among all others, iyan lang naman yung Dahil doon daw, isasagot naman daw si Sara. Ngayon, may isa pang tanong, may dalawa pang tanong sa Supreme Court. Ang tanong nila, did you give copies to all members of the House of Representatives of the three impeachment and the fourth impeachment complaint? Yan ang tanong. Tapos, hindi nila sinagot yan. Matters of internal matters daw nila, yun hindi pwede makialam ng Supreme Court. Next, ang tanong pa ng Supreme Court, did each of the members of the House of Representatives were they given, each of them given that opportunity to peruse the articles of impeachment and the evidence? O lahat ng sinagot nila, matters of internal matters nila, hindi daw nila dapat sagutin. So, yan ang sagot nila. And because of that, kasunod nun, nagulat na lang tayo, pati ako nagulat din na July 25 ay nagpalabas na kagad ng desisyon. At ang desisyon is unconstitutional ang impeachment complaint na pang-apat. Ang rason na binigay ng Supreme Court ayon sa desisyon nila ay, number 1, nalabag na ang 1-year ban rule. Kasi mayroon kasi sa Section 3, Paragraph 5, nagsasabi na hindi pwede magsampa ng sobra sa isa na reklamo na impeachment sa loob ng isang taon sa isang impeachable officer. So,
Ayon sa sinabi ng Supreme Court, nalabag na kasi yung naunang tatlong reklamo ay nakahadlang na, kinonsider na nila na nagkaroon na ng Dismiss. pagtakbo na ng prohibition for 1-year filing, sa kanila pinurward sa Supreme Court itong pang-apat na reklamo. So dito ngayon ang bone of contention. Sa past two cases, sa Francisco versus House of Representatives, kung saan ang kaso dyan ay yung impeachment complaint laban kay Hilario Davide. Tapos, ang kay Hilario Davide, may unang case sinampa at may pangalawang case after a month. So, ang question dyan is, nabarba ng first complaint yung second complaint. So, doon nagdesisyon ang Supreme Court na sinasabi niya para magiging epektibo na makaprohibit ang naunang reklamo sa pangalawa o kasunod na mga reklamo, dapat yung naunang reklamo ay na-file and then na-refer sa Committee on Justice. Ganon ang ruling sa Francisco case. Tapos sa Gutierrez, kay Ombudsman Merceditas Gutierrez naman, ang nangyari sa kanya, maraming reklamo, mga 3 reklamo ang sinampa sa laban sa kanya. Tapos ang ginawa naman ng House of Representatives sa kaso naman ni Gutierrez, sabay-sabay in-endorse, sabay-sabay ikinalendaryo, order of business, at saka sabay-sabay ni-refer sa House Committee on Justice. Ang decision naman ng Supreme Court dyan, pwede yun. Walang problema. Walang paglabag sa 1-year ban rule kasi sabay naman. So, in other words, at that point, ang iniisip nila, dapat ang sundin na patakaran para kung magbabawal ba o hindi ay ang Francisco case. So, sa Francisco case, klaro na pagkatanggap ng kaso ay nirefer. So, at nabawalan yung pangalawang reklamo laban kay Hilario Davide. So, in the same manner, kaya nga daw ganun ang ginawa nila sa noong February 5, in-endorse nila for order of business ang 3 reklamo kasama ang pang-apat. Pero yung pang-apat, bago nila in-endorse, yung nagtipon-tipon muna sila, pinapirmahan. 215 sila lahat pumirma. In other words, may sitwasyon tayo na February 5, 4 na impeachment complaint ang hawak nila na in-endorso sa House of Representatives at that day. So, anong ginawa nila? The first thing that they did, 2 lang agenda nila nung that day. Wala silang ibang legislative matters na pinag-usapan. 2 lang agenda nila. Yun lang, yung mga impeachment. Inuna nila tinakel yung 4th impeachment complaint na pinirmahan ng 215. 215. So, nag-motion si Majority Leader Manix Dalipi to adopt the impeachment complaint as the House of Representatives resolution to be forwarded by the House of Representatives to the Senate. So, sabi naman ni Romualdez, is there any objection? There being none, the motion is approved. Okay. And then next, it is also moved that this impeachment complaint that the Secretary General of the House of Representatives be directed to submit this impeachment complaint to the Senate. Granted. Pagkatapos nun, nag-motion pa sila kung sino mga prosecutors nila. Mga 11 prosecutors. Pagkatapos nun, saka sila ngayon nila pinag-usapan yung 3 impeachment complaint. Sabi naman ni Manix Dalipi, may I move that these 3 impeachment complaints dated filed on December 2, December 4, and December 15, 2024 be sent to the archive. Sabi naman ni Romualdez, is there any objection? There being none, the motion is approved. Yun ang nangyari. So, yun ang facts na nangyari. So, from there, ay tackle natin yung yung unang tanong nila,
ay gumawa na daw ng batas yung Supreme Court. Ang number 1 na batas na sinasabi na gumawa ng batas, kasi sa Francisco, referral lang. Dito naman, sa ginawa ng Supreme Court sa kaso ni Sara, walang referral Archive nga Bakit? Bakit kinonsidera na makapaghadlang sa port impeachment complaint? Yun ang kanilang problema. According to their logic, walang karapatan ang Supreme Court na magsasabi na yung pag-archive sa 3 impeachment complaint at hindi pag-action kaagad ay walang karapatan na gagamitin panghadlang para magsisilbi siya na bar or prohibition sa 1-year ban. Ayan, ano masabi mo dyan? Sa kanilang contention. Ang contention nila, naggumawa daw ng batas ang Supreme Court. Kasi ang batas kuno dati ay referral lang. Ito walang referral. Mali sila. Sige, anong masasabi mo dyan? Pero kasi sinabi naman sa Supreme Court ganito, bahala ka kung what do you say about the Supreme Court? This is what the Supreme Court said. The fact that you that you sent that to the archives, you rendered the 3 complaints as non-viable, and it is as good as dismissed because that was the last day of the sessions of the House of Representatives for the 19th Congress. And because it cannot now run, because you send that to the archives, it is good as dismissed. Sinabi ng Supreme Court. Tapos may karugtong pa sila, na sinabi na role. And other than the referral, the fact of dismissal of the complaint triggers also the running of the 1-year period. Yan, doon sila ngayon nagugulat. Kasi pag binasa mo pa further ang Supreme Court decision, sinasabi nila, the Constitution does not limit the factors that would cause the running of the 1-year period. It was stated that initiation is one, but dismissal of the complaint is another. Kaya nagbar, because it was dismissed right on that February 5, it also now began to run on February 5. Therefore, the 4th complaint that was signed by 215 congressmen is already barred. Yan ang decision. Ano masabi mo dyan? I am in the opinion na tama ang Supreme Court. Kasi kinonsider na dismiss na yung 3 naunang impeachment complaint by the mere fact na in-archive na nila yun So hindi na yun considered na i-file yun pero hindi inaktuhan. Dahil sa hindi na inaktuhan, hindi iyon nakasunod doon sa ipinag-uutos ng Constitution, particularly doon sa Article 9, Section 3.2 and Section 3.3. So, dahil sa hindi siya nakasunod doon, dahil yun na nga, natapos na yung termino ng 19th Congress, consider dismiss na yung kaso. That triggers doon sa 1-year ban. 1-year ban. Para lumusot itong pang-4 na impeachment complaint. Actually, may isa pang dyan, findings sa Supreme Court. You deliberately did not act right away on the first 3 impeachment complaint. Therefore, you had that bad faith and you were waiting for something. And that something was the 4th impeachment. That deliberate act of not acting on immediately was bad faith. Yan. Yan partner ay nakumpirma ni Secretary General na sabi hindi daw muna aktuhan yung 3 kasi may tinawagan daw siya ng 12 congressman na hintayin muna, maghintay dahil may
merong magandang impeachment complaint na parating. Oo, at So yun ang marami naging daw dahilan. mas marami daw mag-endorso. Actually, yung Mhm. kinukuwento mong 'yan, 'pag binasa mong desisyon ng Supreme Court, lahat 'yan sinight. Lahat ng interview Mm. ni Karen Davila sa kanya, Mm. lahat sinight. So do'n Oo. nakakita ng bad faith. Oo, at Sini-circumvent nila yung konstitusyon. oo, tapos isa pang pinuntos ng Supreme Court. Every complainant who filed that complaint has that vested right for his or her complaint to be acted upon. So, the person who filed the first complaint had that right for her complaint. Si Dilima nag-file nun, at saka grupo niya eh. For her Mm. complaint to be acted upon right away. And why did you not Mm. act that on that right away? Mm. That complaint that was first filed, sinabi ng Supreme Court, ay may karapatan na mabilang mapaloob sa agenda sa loob ng 10 session days. At pagkatapos nun, Correct. may karapatan na ma-endorse sa proper committee. Bakit hindi nyo ginawa? Correct. Tapos sa argumento naman ng mga abogado ni Sara at mga abogado ng Mindanao lawyers, sabi nila, that act of not endorsing is actually an action of initiation but only can be taken as a negative action. Correct. Which is considered an omission. Ah. And an omission is considered also as an action. So ngayon, ano kayo na makukomment mo sa PhilConsa na sinasabi, chairman dyan si Martin Romualdez. Ano may comment mo na So, sinasabi nila, oo nga, yung judicial legislation daw yan, bagong batas daw yan? kung sabihin na natin, we granting for the sake of argument na ganun nga, ang Supreme Court naman may malawak ang ang kapangyarihan eh. Actually, pwede naman silang mag-deviate dun sa nauna nilang jurisprudence. Kaya ba, one example is the case of yung anak ni Binay, si Junjun Binay. Hindi ba sabi ng Supreme Court pag ikaw ay naboto pa, despite yung mga kasalanan mo, ikaw ay lumabas o naiboto ka pa ng tao as if pinapatawad na ang iyong mga pagkakasala noong una. Pero last na yung kay Junjun Binay, yung last na yan, hindi, yung mga susunod na kaso, iba na. Yung Aguinaldo doctrine yan. Di ba? So, binago. In other words, pwedeng gawin ng Supreme Court yan eh. So, in other words, sa punto na walang kasalanan sa Supreme Court yan. So, anyway, dagdag pa niyan, kung ako naman tanungin mo, walang nilabag ang Supreme Court at walang nilabas na bagong batas. Bakit? Kasi nakabase naman sa basic text ng Constitution. Isa pa yun. Oo. Correct. So, walang nilabag ang Supreme Court kung ako tanungin mo. Nakabase lang sa text ng Constitution at walang action is good as action, negative nga lang. Yan naman. Nakabase sa kung ano ang sinasabi ng Constitution. Oo. Tapos papunta tayo ngayon sa pinakaisang kinakontra nila. Dito na ngayon. Ang ginawa nila ay pinorward nila sa Senate yung pinirmahan ng 215. Ito na ngayon ang issue din. Tinira sila ng Supreme Court, this is null and void kahit hindi pa mag-apply ang 1-year ban. Sabi ng Supreme Court. Bakit? Sabi na pinaliwanag ng Supreme Court. Lahat ng tao, naghumugot ngayon sa Supreme Court sa Section 1, Article 3. Dapat sundin natin ang Article 1, Section 3 sa lahat ng aspeto, lahat ng level ng proceedings. So ano yun? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Kaya kahit itong sa 1/3 na pirma ay dapat binigyan nyo muna si Sara ng pagkakataon. Hoy, Sara, sumagot ka sa aming reklamo. At itong ebidensya, sumagot ka sa aming ebidensya. At kung anong sagot ni Sara, nasa inyo na yan. Kung conforme kayo sa sagot nyo, hindi, sa kanyo iakyat sa Senate. Yun ang utos sa Supreme Court. Hindi pwedeng tanggalin, hindi pwedeng na ibaliwalain. Ngayon ang hindi pwedeng i-disregard. Ang argumento naman nila ay ganito. Ewan ko, ikaw na mag-comment nito.
ang argumento nila ng Philcons at saka si Carpio, lahat-lahat sila na ayaw. Ang argumento nila, pag binasa mo naman ang Section 3, Paragraph 4, ay walang sinabi na bibigyan ng due process si Sara. Basta kay pirmado na, diretso na. Yan ang argumento nila. Kaya Yun ang kanilang argumento nila. mali daw sa Supreme Court doon. Kaya lang nanindigan sa Supreme Court, hindi niyo pwede baliwalain ang due process. Correct. Kahit pa impeachment yan, Ah. sabi ng Supreme Court. Ang sinabi ng Supreme Court, si Sara, kahit sino pa na-impeach, nakuha ang masamang pangalan, nagdulot sa kanya masamang pangalan na walang due process. Tinawag niyo impeach. Pagkatapos, kung may danger sa matatanggalan ng trabaho at walang sweldo. So, due process to property. Ngayon, sa honor niya, nadadamage life. Ganun ang ganun ang katwiran ng Supreme Court. Kung bakit kailangan talaga na in all stages of the impeachment proceedings, dapat in every stage, kahit sino pa nang in-impeach, may karapatan na bigyan ng pagkakataon na sumagot. Yan ang Oo, katoto. Hindi po yan nalalayo doon sa ordinaryong kaso, criminal case. Oo, hindi. Halimbawa, nag-file ang kaso sa piskalya. Kasi kung sa cities, nag-file ang kaso sa piskalya, dapat bigyan din ng karapatan na sumagot sa piskalya bago iakyat sa korte. Although bibigyan ka rin ng karapatan na sumagot sa mga akusasyon doon mismo sa korte. Sige. Parang ganun lang din yun. So anyway, may meron tayong mamaya itatackle. In addition, itatackle na lang muna natin itong apat na others, no? Doctrine of Operative Fact. Ang gusto nila sa Doctrine of Operative Fact, in good faith daw sila sa pagsunod sa Francisco case, kaya hindi na nila ni-refer. Ano masasabi mo dyan? In good faith ba sila? Kasi mag-apply lamang ang Doctrine of Operative Fact sa isang null and void na action kung in good faith sila at tapos na nagawa. Ano tingin mo na mag-apply ba pabor sa kanila ang Doctrine of Operative Fact? Hindi nga ginamit ng Supreme Court yan dito sa kasong ito eh. Although itong Doctrine of Operative Fact, sa kanila rin ang galing sa Supreme Court. And yet, hindi nila ginamit sa kasong ito. Ang Doctrine of Operative Fact, sa simula, naniniwala sila or good faith sila sa kanilang ginagawa. But later on, na-declare na yung ginawa nila o yung mga ginawa nila ay null and void pala o invalid. So yung interregnum, yung panahon na kung saan sila'y gumagawa at sa paniniwala nila na valid yun, ay kinukonsidera na valid. Okay. So, ibig sabihin, nakalimutan ba na? Alam mo, pag nabasa mo lahat ng concurring opinion, minumura sila. Talagang may deliberate action kayo. In bad faith kayo. So, paano sila makapag-benefit sa Operative Fact? In bad faith na sila. Correct. So, ngayon, ang judicial legislation daw yung sinasabi, no, nag-require pa na dadaan sa due process yung pag pinirmahan ng 215. Di ba, ang sabi ko na sinunod lamang ang Section 1, Article 3. So, judicial legislation ba yun? Tama. Yan ang sinasabi na judicial legislation. Tapos, dahil nag-legislate, naging aktivista pa yung Supreme Court. Hindi sila nag-restrain. Pinagbintangan pa nila. So ngayon, having said siguro, alam naman nila yon na ang katwiran kung bakit kinakailangan ng Supreme Court ng due process, kahit pinirmahan na ng 1/3 na congressman, kailangan pa rin ipadala ang kopya sa kay Sara. At isa pa, ipadalhan ng kopya, pati ebidensya, ang lahat ng member. Kahit hindi siya pipirma, basta padalhan lahat. Hindi lang yung 1/3. Lahat ng members. Pagkatapos, bigyan sila ng pagkakataon na basa bago magpipirma. At kung pipirma na, bibigyan mo na din ng kopya ang nasasakdal para mabigyan ng pagkakataon na magsumiti ng kanyang paliwanag at saka ebidensya. Kasi hindi natin maiiwasan yung mga pumirma, may karapatan pa rin sila bawiin ang kanilang pirma.
pag nakita nilang ebidensya naman, kontra-ebidensya ng nasa Correct. Baka later on, hindi sila umagree. Oo. Dahil sa nabasa nila, napag-aralan nila. So, yan ang mga sinasabi nila na dagdag na gumawa doon ng batas ang Supreme Court sa pag-require ng gano'n. Kung ako, sinunod lang ng Supreme Court ang utos sa Section 1, Article 3. Basic right ng due process. Pero Katoto, anong basa mo doon? Dahil ang basa ko kasi diyan, kaya sila nagpirmahan ng gano'n para to avoid yung delay. Kasi kung dadaan pa sa section 3, paragraph 2 and paragraph 3, mahabang proseso, may 60 days pa dun eh. Sige, balikan na natin yung panahon na yon kung anong nasa isip nila. Kaya ang gusto nila, pagkapirma, automatic magiging articles of impeachment, diretso na sa Senado. Yan ang inisip na kasi ayaw nila ma-technical sila. Pero ang problema, sila rin ang gumawa ng bagay kung bakit nasira ang kanilang diskarte. Dahil sa pag-archive nila. So, alam mo kung ako yung advisor nila, ang gagawin ko, sabay-sabay i-endorse yung pati yung may pirma na 215. Tapos endorse to the committee. Tapos let the committee hear that. Kahit sabihin natin, one day na lang, bigyan ng 2 oras. And then, let's convene again. What did the committee suggest? So, the committee suggests that this, we consolidate the copy that has the signature of 15 shall be deemed as the impeachment complaint to be officially filed by the House to the Senate. Dapat ganun sana ginawa nila. Hindi aabot sa oras eh. Kasi yung na-forward nila yan doon sa Senado, dahil 2 oras na lang. Problema nila yun. Pwede naman na gawin sa, meron pa silang opening sa June 2 eh. Pwede pa naman June 2. Actually nila. Masyado sila nagmamadali kasi natatakot sila na baka hindi raw mag-crossover doon sa new Congress. Ayan, sa 20th Congress. At saka isa pang kinukonsidera nila kasi nagmamadali sila. Yun kasi ginagamit lang blackmail kay BBM. Si BBM, ayaw i-release ni BBM ang budget sa AKAP, saka AEC, saka MAIP, para ma-i-release pati flood control. Para ma-release, ginawa nila yon. Kaya napilitan si BBM na mag-release ng pondo. Kaya nakita mo bumaba ang pera nung nakarang eleksyon. So yan. Yan yung tinitestifayin ni dating Congressman Toby Chanco eh. So ibig sabihin, sabi nga ni John Cabinbin, armas sana ng tao yung impeachment. Ang problema lang, kung ang tanongin mo John, ay ginulo talaga ng congressman. Hindi sila genuine. Sila ang sumira. May mga ebidensya na sila na hawak. Binasketball nila. So, lesson learned yan. Total, pwede pa naman mag-file sa February 6, sabi ng Supreme Court. Yun. 2026. Huwag na nila i-basketball. Isang reklamo na lang. So ngayon, may isa pa silang issue. Itatakil ko lang bago tayo umalis siguro. Ay, ganito po ang sinabi nila. Kung pati ang na-archive ay gagamitin nating pangbara o pangharang sa mga bagong reklamong impeachment, pwede mangyari daw na may isang presidente, alam niya na maraming magrereklamo laban sa kanya, mag-utos siya sa isang tao na magsampa ng kaso na ang purpose ay para ma-dismiss. Ibig sabihin, weak case. Nakalimutan. Para lang maging bar. Nakalimutan nila. Nakalagay sa decision ng Supreme Court. It cannot happen. Why? If it is not verified, it will not be counted as capable to or competent to bar the 1-year period. Kung not verified. Tapos next, kasi utos na verified eh. And when it shows that it is not sufficient in substance, it will not be considered as sufficient to bar the 1-year period. Yan ang remedy. So, there is nothing to worry according to the Supreme Court with regard to the complaints that are deemed to be or purposely to be dismissed. Only for the purpose of
prohibiting other complaints to be accepted. Yan ang sinasabi ng Supreme Court. So, ibig sabihin, mga argumento nila, pati sa PhilConsa, sinabi nila, di ba, nabasa natin kanina, it will open up the floodgates for filing of complaints that are nonsense complaints, not sufficient in form and substance, only for the purpose of prohibiting the real or genuine or legitimate complaint from being accepted as part of the impeachment process. Ngayon, sinagot na nga ng Supreme Court, kung binasa mong decision, it will never happen because it is rule. If it is not verified, it shall not be counted as impeachment complaint for the purpose of application of the 1-year ban. And if it turns out that there are insufficient evidence, then it shall not be considered as sufficient to or competent to prohibit, to create or to trigger the running of the 1-year ban. Yun ang sinabi ng Supreme Court. So, ano pa bang ibang pag-usapan natin? Para lang sa kapakanan ng iyong tagapakinig, Katoto. Anong masasabi mo sa sinabi ng Supreme Court na walang jurisdiction ito? At ano ang epekto kung walang jurisdiction ang impeachment court sa kasong ito? From the very beginning, the Senate cannot even entertain the complaint. Ngayon, at may jurisprudence pa diyan na o kaso na itong kaso ni Bernadette Bilag tsaka Estela Ay na sabi pwede mong questionin ang jurisdiction kahit kailan. Yes. Kahit kailan. Even kahit on nasa appeal. apila. Even on appeal. Actually, even after the decision eh. So kung ikukunik natin yan sa Katoto, dun sa kanya sabi nilang doctrine of operative fact, sasabihin nila good faith sila. Yung ginawa nila during the interregnum period, doon sa panahon na sinasabi nilang hindi pa nadideklarang invalid yung ginagawa nila. Dahil the mere fact na walang jurisdiction, kahit matapos na nila yung kaso at nandun na tayo sa stage ng appeal, pwede pang questionin yun. At iyon ay pwede pa rin i-dismiss ng korte dahil sa walang jurisdiction. Di useless lang din yung kung nakita na natin i-apply nila yung doctrine of operative fact. So, ang Supreme Court na nag-point out, pa-interview pa nga kayo, tapos inaantay nyo, may bad faith kayo kung bakit hindi nyo inaksyonan. So, having said that, sa tingin ko, tatalakayin pala natin yung tinatag na factually erroneous na sinasabi nila ng House at saka ni Antonio Carpio. Ganito 'yan. Ang tinutukoy na factually erroneous, noong panahon daw noong February 5 na inaprubahan ang pang-apat na impeachment complaint, ay wala pang aksyon na ginawa doon sa 3 impeachment complaint. So therefore, nung inaprubahan ay walang hahadlang. Yan ang sabi nila. Tapos, later on, pagkatapos ma-forward, ay yung 3 saka inaksyonan na in-archive. I-archive. Oo. So yan ang contention nila na kung titingnan din ang facts na yan, ay nauna na aksyonan yung 4th complaint kaysa yung 3. Actually, basahin ko ulit, pero may nabasa ako somewhere sa decision na bad faith dictated you to tackle first the last complaint. Because if we will do it, you are actually violating the right of the complainants. The first complainant has the vested right to be entertained first. To be given action first. You cannot go to the court without first looking at the quality or the competence or the sufficiency in form and of substance of the first complaint. Hindi na ginawa. So, you cannot go directly.
Yan ang sinasabi ng Supreme Court. Then the second complaint, the complainant has the right to expect that his or her complaint be acted upon. If he is first in the order priority, he must be first to be attended to. If he is in the second to be attended to. But the problem is, the fourth one may palakas. So, ibig sabihin, Tama. so, Tumalon. so meron Tumalon. tayong doctrine, yung order in priority of time. The first should always get the first treatment. So yan ang sagot diyan sa kanila. Ang tinatawag na doctrine of hindi doctrine ko di erroneous of facts. Kasi ang gusto nila mangyari na yung facts ay dapat titingnan na huli inaksyonan yung tatlo. But in the Supreme Court, it doesn't matter because from the start, meron na kayong bad intention na inuna nyo yung pang-apat. Dapat pala ang ginawa nila, binawi nila yung kanilang endorsements. Dapat nga sa tingin ko, dapat sinabay na lang nila yung apat eh. Tapos mag-decision ng committee kahit 1 hour lang. Basta na-comply nila. The committee determined that without further ado, because the fourth complaint was signed by 215 congressmen, so it is now mooted for us to discuss further the 3 other complaints. Kasi sabay naman sila na repair, wala na problema sana. Gamitin nila ngayon ang Gutierrez ruling. Na sinasabi ng Gutierrez ruling, kapag sabay-sabay ni repair, good as one lang yon referral. Correct. Mali. So, yan po ang essence. Mali sila dyan. So ngayon, nagkukumahog sila, nagpapanik sila kung ano-ano ang ginagamit nila ng mga argumento which is going to the wild yonder. Kaya nga. At hindi lang limited sa Supreme Court yung tinakil na ng Pilipinas, nakikiusap din sila sa Senado na ituloy yung tapos trial. Gusto pala nila mangyari sa Doctrine of Operative Fact, i-consider sila as good faith in following the Ernesto Doctrine that if they will repair, it will bar. So that's why they did that repair because they were following the teaching of Ernesto Doctrine. So they should not repair it. So that is what they said as they were in good faith. Good faith. Sabi nga sa Supreme Court, yung sa kay Francisco, yun ang pinagbasihan kasi nila eh. At saka, sinight pa ng Supreme Court yung pag-privilege speech ni Raul Daniel Manuel ng January 13, 2025. Saan ang reklamo namin? Bakit hindi inaksyonan? Yun. Nag-privilege speech. Di ba nagagalit? Kasi sila ang nauna nag-file eh. Pangalawa ba sila? Pangatlo. So, una yung kay Laila de Lima. Tapos yung kila Atty. Neri. So, ang nangyari ito sa ating mga luminaries, napansin mo, sila mga luminaries, sila si Renato Puno, dating Chief Justice. Si Justice Renato Puno, ay kabrad namin yan sa Alpha Phi Beta. Dating Chief Justice. Sa Alpha Phi Beta, kabrad namin yan. Si Panganiban, dating Chief Justice. Si Ascona, dating Justice. Si Antonio Carpio, dating Justice. Si Carpio ang pasimuno ng tinatawag na ang factually erroneous. Ang hindi ko makakitaan ng rason para payagan kung kanilang argumento na judicial overreach daw kasi daw ay sulong kapangyarihan. Ito pag-usapan natin. Sulong kapangyarihan daw ng Senado ang impeachment. Wala raw pakialam ang Supreme Court. Kung ganon, let us now not follow the Ernesto Doctrine and the Gutierrez Doctrine. Bakit? Pag binasa mo, ang dalawang kaso na yan, binanggit ng Supreme Court sa decisions na yan. The Supreme Court has the jurisdiction, the power and jurisdiction to take cognizance
even political questions if there were grave abuse of discretion. Amounting to to Ah, lack or excess of jurisdiction. so yan ang sinabi. So ngayon, sinabi din ngayon yan sa kay Sara na case. So ano pa gagawin? Actually, katoto, ano yan, provided for by the Constitution yan sa Article 8, Section 1. Yung judicial power rest in the Sa Section 1, judiciary. judicial power is vested in the Supreme Court and all other courts that may be established by law. Ayan. And then paragraph 2, expanded jurisdiction if there is that occurrence of grave abuse of discretion. Correct. So that separates, that's now separates the question, political question. Sa power ng Supreme Court. So very clear. So ngayon, sa tingin ko, klaro na sa ating mga tagapakinig na mali talaga yung mga ina-argumento nila. Opinion ko lang yun. Pero sa tingin ko, klaro na sa kanila kung bakit mali yung operative pact kasi hindi sila good faith, hindi mag-apply ang operative pact. Nasabihin yung opinion mo naman, opinion naman natin, supported naman ng decision ng Supreme Court. Ayan na nga. 13-0 pa nga. Anyway, parang nag-tackle na natin lahat eh. Sige, magbabati na lang tayo. Sa sunod natin magkita-kita uli. Cassandra Daisy, tama po. Ayun. Dr. Engineer Toto, kasi paano ang right ng first complainer na si Dilima, hindi niya nakita yun. Oo nga eh, si Dilima pa naman ang unang complainant tapos binasura ng in-archive lang. Mabuti hindi nagtatatalak. Tapos, Cassandra Daisy, Dr. Kausig suggested may right din ang complainant. Dapat magreklamo si Dilima. O nagreklamo si Dilima, siyang isa sa complainant sa una eh. Tapos si Violet Brown, palagi ko inaabangan vlog mo dahil patas kayo tumalakay sa mga topic ninyo. Magalang din po kayo kahit sa inyong mga bashers at trolls. Mga trolls kasi kinakaibigan ko na lang eh. Tinatawag akong kalbo. Sabi ko, hindi bali na. Huwag mo naman akong tawagin kalbo. Mas pugi ka na nga sa akin, tapos lugi na nga ako. Tapos pepersonalin mo pa ako. Yun ang tinatawag na doctrine of operative fact. Pastor Rodi Rabi, God bless. Fernando Rafael Fernandez Cuervo listening from Logroño, La Rioja, España. Señor Fernando, buenos días. Si John Cabinbin, ang impeachment lang ang armas ng tao. Yung nga, yan ang armas ng tao, tapos sinira pa ng mga congressmen na nagmamadali. Ano man totoong dahilan kung bakit nagmamadali? Nagmamadali para makatanggap ng 150 million kada isa. Ang pirma bawat isa. Toto, ano masasabi mo doon sa sinasabi nila sa Pilconsa na ito ay an issue of accountability? Ang issue of accountability is not a magic word. You must follow the process before exacting accountability. It just like it is no different from may murder case. Nakita mo ng kriminal, ang ginawa mo, pinatay mo na direkta, total worth it naman. Is that so, di ba? Kasi accountability niya, pumatay siya, dapat mapaparusahan siya. Nung nakita mo, ay hindi mo na binigay sa piskal, hindi mo na binigay sa pulis, pinatay mo na. Ganon ang ibig sabihin nila. Accountability nga, wala tayong magagawa, accountability. Pero ang problema, dapat idaan naman kasi sabi nga ni Justice Leonin sa panghuling salita niya the end does not justify the means. Kaya kung ang end natin noble, ang ating purpose na i-exact natin ang accountability kay Sara, pero ano naman pamamaraan ginamit natin? Mali rin. So, ganun pong ibig sabihin. So, kung mayroon mas sabihin dito, walang iba kundi mga congressmen. So, sabi naman ni si GA, wala naman din sinasabi na walang karapatan sa Supreme Court na magbago. Tama nga, wala nga naman kasi may karapatan sa Supreme Court talaga sa totoo lang. Basta legal lang ang pag-usapan, batas lang pag-usapan. Hindi sila pwedeng gumawa ng batas. Kailangan may batas na pagsusundan nila. Si Cassandra DC, please watch Pinky Web. Itong kanina pinag-usapan natin, erroneous data.
Sinabi tapos kasi Bill of Rights to all including the accused dapat sa bawat reklamo ay sa lahat po ng klase, civil case, administrative case, sa impeachment case, lahat po yung Bill of Rights, mayroon due process yan. Yan ang pinaka-sacred, most sacred of all rights. Kaya nga nakalagay sa Section 1, Article 3. Kasi pinakauna yan. Mm-mm. Ah, Judicial or oo. quasi-judicial. So, anyway, ang tawag ko lang dito sinicircumvent na nila ang kanilang mga opinion Kasi ang katotohanan niya sa buhay sa totoo lang, galit sila kay Sara, kaya gano'n mga opinion nila. Correct. Si Kamatis Analysis Unit, salamat po, nanood ka. So, Joy Pacorsa, lahat ng vlog mo, nanood ko. Ted Donton, if you really adhere to the rule of law, listen to the vlog of Insurrecto about the latest opinion. Ay, wala yan. Hindi ko na pinapakinggan po si Justice Ascona. Mali din po yan si Justice Ascona. Pasensya na po. At saka, isa pala, ang opinion ko po, mali po yun ang sinasabi ng iba na bakit daw sa panahon ni Erap, yung sobra 1/3 ay diretso, hindi man lang binigyan ng due process si Erap. Bakit po ang sagot ko diyan simple lang. Hindi naman kagaya kay Sara na nag-question. Si Erap hindi nag-question. So, sinantabi niya na karapatan niya, winave niya na. Ganun lamang po ang sagot ko diyan. Natandaan mo ba kay Erap na pinadiretso na may 1/3 perma? Pero hindi siya question hindi niya tinanong. Lalo na yung pina-open yung envelope. Iba naman sa envelope niya at the sense, sa kalagitnaan na yun. Kalagitnaan na yun 11-10 ang boto, no? So, tapos Concon Donado, musta Kuya Jose Alan? Kumusta ka daw si Concon Donado? Kilala mo to? Si Edgar Nacion. Brad pa yan Brad mo pala. Si Jess Pontillas, mas magaling magpaliwanag sa si Ascona. Hindi bali na kung mas magaling, kung sa tingin mo mas magaling. Pero with your respect, parang outdated na po yung opinion niya Hindi ko alam kung dulot ng Alzheimer's o ano. Saka nire-respeto naman talaga. Ex-justice naman natin. Senior natin siya So ang tama si Bobby Admain, ang tinagang pinaka-problema dito si Tambaluslos. Siya talaga nag-umpisa ng lahat na ito. Napunta na naman Itamba. No, si Kondo Alim, Adol Toto, salam alaikum. Pa-shout out naman diyan sa El Nido Palawan. Sa El Nido Palawan, mga taga Palawan, Puerto Princesa, diyan sa Mariangin, sa Balabac Island. Magandang gabi po. Magandang umaga na pala sa inyong lahat. Sige. Ito grande. Di po ba dapat Article 11 lang ang para sa impeachment? Article 11 po, maraming section na nakalakay. Article 11 ang kabuuan. So, Section 1 ng Article 11 says that public offices of public trust and all public officers and employees must render the service in the most efficient and with efficiency, with responsibility, efficiency, loyalty, and efficiency. So, kung ibig sabihin, how can a senator render his job inefficiently kung wala siyang knowledge sa law? Kaya palpak ang mga batas ginagawa ng mga tulpo. Kaya hindi sila nag-aral sa batas Ang aral na yung manigaw Tulpo brand of justice. Iba pa si Violet Brown. Salamat naman pag lagi mo inabangan ang vlog. Medyo mahaba lang kami ngayon kasi medyo nagkasarapan kami ng kwento. Tapos ano pa? Si J.A. wala naman din sinasabi na walang karapatan. Nabasa ko na pala yun. So, kapatid ko si Dennis Causing nanonood. So, J. Pacorsa. Ted Donton, if you really ayun, nakabasa ko na yan. Si Concon Donado at Edgar Nacion. Sino pa? Okay, yan lang. Magandang umaga po sa lahat. Okay, ulitin. Let us make Magandang umaga po sa inyong lahat.
Salamat Bitoy. din po, Katoto, Dr. Toto, Ah, sa iyong pag-imbita sa akin. at least siguro ulitin natin siguro, no, para marami nakaintindi kung ano talagang desisyon, para hindi sila Correct. maniwala sa mga sinasabi ng mga luminaries ko, no, na nananamantala lamang sa mga kab- kawalan ng alam ng mga tao. O, sige. No, sige, Okay, okay. okay, okay. Magandang umaga ulit. Maganda